Grabe ang nangyari, kumikislap at nag-aapoy. Suki, long time no see. Ano sa'yo? Ano siya eh, yung nalaglag sa tubig kahapon. Patay, ano nangyari? Wala nang power? Tapos, wala na. Nagganong guhit-guhit na siya. Ah, nag-guit-guit siya tapos nawala na. Pwedeng LCD to. LCD. Nahulog sa tubig lang. Tapos nung nahulog, nagkaguhit-guhit. Nawala na, blackout na. Pero nagbabibrate siya. Hindi na rin nagcha-charge. Check mo lang ha. Nahulog sa, ay, Bumagsak ka sa basket eh, nandun ang bonggo, may tubig. yun lang. Kapalitan na ba ito ng LCD? Nabaklas na ito dati, no? Bakbak na pala yung takip nito. Binagba ko yung kahapon, tinuyo ko. Wala pa rin. Ikat lang ako, tapos lumabas na, guhit. Ay, patay. Namamatay ang schematic pag i-charge. Grounded to ba? Pakitanggal mo na yung sim. Sige. Tapos okay, oh. Ay, patay. Nasunog, oh. Ha? Nasunog. May sunog? Ayan, oh. Kitang-kita, oh. Kaya pag i-charge mo siya, ayan, oh. Pag i-charge mo siya, ayan, oh. Kita mo, yan, oh. Pag i-charge mo siya, namamatay ang schematic kasi sunog yung pyesa na ano to. Nag-short na nung nabasa. Tapos chinarge ba? O, charge ko nga. May tubig pala. Kitang-kita, oh. Kung sakaling hindi man sira ang LCD mo to, magagastos mo dito, mga 400. Pero kung sira LCD, mas malaki magagastos mo. Sira LCD nga. Magkano nga? Magkano? Abutin nga ng 1 to dito, lahat-lahat. Pero kung subukan muna natin yan, 400, ilinis muna natin lahat. At tatanggalin natin yung grounded. Balikan ko na lang mamaya. Sige. Pero kung sakaling may tama rin LCD, Palitan mo na. palitan din natin. Pero Sige, magkano halimbawa para ma-ready ko? 1 to, lahat. Sure. Pag hindi naman nagawa, wala kang mababayaran. Kasi pag basa kasi yan, pwedeng kalawang na lahat ng pyesa at bumigay Pero na. kung papalitan ng LCD, Kung sakaling, pag hindi naman bumigay ang LCD, yun lang mabayaran mo 400. Okay, like, sige. Balikan mo mamaya. Baka mapalitan natin ng LCD. Pwede rin. Kung sakaling palitan, malalaman naman yan mamaya. Kasi mo lang ipagawa para mapanood mo kung paano ginawa. Mga ano oras? Isang oras siguro mo lang yun. Mga ano oras ka babalikan sa Tanjang? Kahit maya-maya siguro bago magtangali. Yung shoot talaga makukuha ko. Sige ha. Sige. Mga 130 na lang. Ganyan. Sige. So, ayan mga idol, oh. Nakita natin na nasunog. Kaya pala pag tinan mo yung ano natin. At grabe, hindi ko napapansin, nag-aapoy na pala ang pinaka-charging board. Sa video. Ayan mga idol, oh. Wasak pala. Para Yusip. Wasak din yung ano niya. Sunog talaga. Kaya pag i-charge natin, mamatay ang schematic dahil dito. Ayun, wasak pala, oh, sunog. Kusa na siyang umangat. Sa LCD pa naman ito. Ayun, oh, kita, oh, nasunog, oh. Ito yung mahirap sa nabasa talaga. Iwasan yung mabasa. May tubig pa nga, oh. Kaya ang gagawin muna natin mga idol, blower muna natin. So pati LCD kalawang na, oh. So charging board niya wasak din. Ayun, oh, may tubig pa, oh. Ito yung mahirap sa mga nabasa. So kailangan pag may nabasa kayong cellphone, pagawa nyo kaagad or palinis nyo. Pa-blower nyo yung ilalim kasi masusunog talaga yan. So sinaksak pa natin. Dapat di ko na lang sinaksak. So unang gagawin natin, blower muna natin ang board.
Kailangan matuyo muna natin yung tubig. So, duda ako dito mga idol. Sira na tong LCD niya. Kasi kinalawang na oh. So, ito ring ano niya oh. Amoy sunog. Oh. So, yung board nito, angat natin tong battery. Malamang may tubig pa to. Yun. So, saan ba ito pinagawa? Grabe naman ano. Adhesive. Ayan o, T7. Talagang kinalawang yung ano. Ilalim, pumasok. Ito pa yung isa sa ano, yung... Yan, ito yung dahilan mga idol. Nag-short. Grounded. Play tayo ng thinner. Short ito mga idol. Kapasitor oh. Subukan natin isalpak. So no, dahil nalinisan natin, pwede natin isalpak to. Or na-blower na natin. So yung charging board niya damaged na. Kaya natin diskartean yan. Basta mahalaga maano natin yung board, masave natin. Tester muna natin yung board. Yun, pumapalo. So, wala namang tama ang board. Walang grounded. So, nalinis na kasi natin. Yan, oh. Yun, walang grounded. Yan, testingan natin ang battery. So, nawala ng grounded dahil nilinis natin. So, ito kapag nakakabit to, grounded to mga idol kasi ayun, short tong pyesa. Oh. So, tanggalin na lang natin to. Yung mamaya, tanggalin natin yan. So, hindi naman natin kinabit ang charging board. Sana hindi siya uusok. You know? Wasak siya, oh. So, sa LCD to mga idol. Kaya pa natin diskartean sa... Kung may display to, kaya natin diskartean yan. Mapa-charge natin. Kaso, natamaan na rin ang LCD nito. So, yun, walang power. So, try natin ang LCD. Yan, testing natin ang LCD. Yun lang, hindi nagpa-power. At dito sa part na to, hindi talaga siya nagpa-power kahit bagong battery at bagong LCD na ang sinubok natin. Wala siyang reaction. So, nung nirehit-rehit ko yung board niya, ay, napagana ko siya. So, ayan. So, dito mo sa LCD niya, wala talagang display. So, kapag tinistingan ko naman ng LCD, so, tinistingan ko ito ng bago kanina, ayaw talagang mag-on. So, ang ginawa ko, binalower ko yung board ng malakas. Hard ang init. So, kabutihang palad, nabuhay din mga idol. So, ito yung LCD na sinubok ko kanina. So, ito yung battery niya. So, may laman yung battery niya. Yan, oh. So, ayan, ayaw mag-on. Subukan natin ang bagong charging board mga idol kasi meron akong nakuha, nakita mga idol, oh, charging board mismo. So, ito yung charging board niya, nag-iinit na. So, di na lang siguro natin, ano yan, i-repair yan, palitan na lang natin. Baka di lang nasalpak ng maayos yung ano. Yan, nag-charge naman siya. Ibig sabihin, buhay na, may 14%. So, buhay na ito mga idol. So, ang papalitan natin dito, LCD at charging board. So, buo na lang ilagay natin pareho para di tayo matagalan. So, ito yung charging board niya. So, itago ko na lang to kasi ito, mapakinabangan ko pa to. Kasi yan, papalitan ko lang to ng charging connector. Pwede pa ito mapakinabangan. So, meron naman ko ito, replacement nga lang. So, ganun din naman ang ano mga idol. So, may pyesa din naman siya. Ayun o, kahit replacement siya, parehas siya, may pyesa. Ayun o. Ayan, ito yung mga pyesa na nasunog.
Para dire-diretso tayo, mabilis ang gawa natin. So yung LCD niya, blackout mga idol. So iwasan yung mabasa kasi ang kalaban ng cellphone kapag nabasa yan, magba-blackout talaga yan. So medyo basag na rin pala to. Ayun o. Grabing dikit naman pala to nilagay dito. Yun, basa pa nga. Ayun, nangalawang na yung LCD oh. Grabing dikit na nilagay. Parang wala nang baklasan. So, bakabit natin yung board. So, swerte naman dahil nabuhay pa natin yung board. So, nirehet ko pala ng malakas mga idol. Kasi kahit palitan mo ng LCD, charging board kanina, hindi talaga siya mapagana. So, kailangan mainitan yung board or ma-blower. Linisan nyo ng thinner mga idol. So, kailangan nyo ng thinner pag naggawa kayo ng ganito na basa. Kailangan buhusan nyo ng maraming thinner tapos i-rehet ng malakas. Kahit hindi nyo napagbakin yung bakal, so may chance siyang mabuhay. So, tanggalin natin ito mga idol kasi kakapal ito. So, nakailang pagawa na kayong LCD nito. Suki ko yan si ate mga idol sa kabila naming pala bahay. So, dahil lumipat na kami, so hinahanap talaga kami rito. Kaya siguro sa iba ito na pagawa. Ngayon, nahanap na niya kami. So, linisan natin. Grabing dikit oh. So, kailangan, kunti lang ang dikit. Kasi yan din yung cause kung bakit mag-blackout ng cellphone. Okay. Lang, tusok pa. So, kailangan ko rin talaga linisan to para mapit ko yung LCD. Kasi kung hindi ko mapit yan at angat, kapag nabasa yan, mapasukan ng tubig yan. Mabilis mag-blackout. Kita tusok na oh. No choice. Ito yung mga hindi natin maiwasan sa paggawa. Masusugatan, dudugo man pero never give up. So ayan. So nalinis na natin mga idol. So yun ang kalaban ng cellphone ha, basa. Water damage. So yung charging board nito mga idol, so replacement na ito. So ipakita natin kay ma'am mamaya na ang dami nating pinalitan. So ang singil ko lang naman dito mga idol, so okay na yung 1 to kasama na yung charging board. So dapat ang charging board pag pinalitan 500, LCD 1 to 1K, so dapat 1.5 ito, 1.1 ang LCD, dapat 1.6 ito. So singinan na natin ng 1 to kasi suki naman natin yan dati. Doon sa Ali 11 mga idol, so yung mga kasama, taga barangay kasi nagtrabaho mga idol. So yung mga kasama niya dati, dinadala niya doon. Doon din sila nagpapagawa. Ayan, pit na mga idol oh. So kapag nalinis mo kasi yung yung pinaka frame niya, so pit na pit ang mga LCD yan pag ibalik mo. Grabe yung dikit nilagay. So ayan, kailangan nakatupi ito. Pasok natin sa kasi charging board to mga idol. So yun yung nasunog mga idol ha. Yung charging flex sa LCD nasunog. So kung i-repair ko pa yung itong flex niya. So ito sana kung may display ba to, ma-repair pa sana natin to, gawa natin ng paraan. Pati yung charging board. Kung may wala tayong available, lang may available ako. Kasi kung wala akong available, magawan ko talaga ng paraan yan. No choice. So buti na lang meron tayo. So balikan ito ngayong alauna. Kasi nag-duty pa sa daming cellphone pinapagawa niya mga idol. Yung mga pamangkin niya, dinadala dati doon sa Ali 11. So doon kami dati. So parts pa rin kami ng Ali 11 mga idol. Pero kabilang na siya, kabilang kanto na. Sa mga gusto magpaayos, PM lang kayo mga idol. So ito naman, fixed value weight sana ito. Pwede naman tumantay, kaso lang si ma'am naman ang nagsabi na babalikan na lang niya. So yan, tingnan natin. So nakapit ko na yung LCD pero hindi ko pa nadikit. Ayun, iilaw na siya. Okay. Goods. So mabalik na natin to mga idol. So ang kalaban ng cellphone mga idol, ito pala yung nadali oh. So kita pa lang dito, sunog na oh. So kaya pala pag isalpag ko kanina dun sa power supply or sa schematic, siya? Namamatay ang schematic kasi sunog na pala yung ilalim. So nangyari kasi siguro baka nung nabasa sinaksak. So iwasan nyo rin isaksak kasi masusunog talaga yan. Kagaya nasunog na siya. So ang nangyari, palit charging board na. So ginawa na kasi dito cleaning, binuhay natin yung board kasi patay ang board. Buti na lang nagawan ba natin ng paraan. So ito natatanggal siya oh. Sa ito? On off button. So kailangan nandito yung guma na to para hindi lubog.
Grabing alikabok pala, oh. Linisan muna natin to. You know, namuti, oh. Kaya yung mga dikit-dikit niya lumambot kasi puro kalawang na. So, linisan natin tong butas. So, pati ito, oh. Ito yung fingerprint mga idol, oh. Napasukan ng ano, tubig. Saka, nabarahan siya. Yung dumi niya, nabasa. So, tumigas. Kaya yung lagi nyong iwasan mga idol, mabasa. Kahit sabihin natin waterproof yung cellphone mo, huwag kang magtiwala dyan. Mabasa at mabasa talaga yan, mapapasukan yan. Kaya iwasan nyo yan. Maraming nadali dyan. Kaya nung ginawa natin, nabasa sa dagat. Niloblob sa dagat kasi sabi daw, hindi naman daw na, unang-una daw gano'n niya, hindi daw nababasa. So, ayun. Niloblob ulit, ayun nangyari, wala na, kalawang na yung ilalim, namatay. Malaki ang ginastos. Dinala service center, ang laki ng ginastos. Siningil lang 4-5. Hindi na lang pinagawa. Kasi parang katumbas na rin ng bagong cellphone. So, ayusin natin to. Yan. So, buti na, buhay pa natin yung board. Kanina talaga, tinisting natin ng bagong LCD, walang display. Kahit bagong battery na sinubok natin, wala rin. Pindot na. Yan. Bukan natin i-charge. Yun, nag-charge na mga idol. Buhay na nga siya. So, ang damage, ito. You know, nangalawang agad, oh. Kaya ito. So, ito yung nasunog, oh. Ito, magaya pa to gawa ng paraan mga idol. Kaso lang, pinalitan ko na kasi may pamalit naman ako, eh. Yun, okay na. 6%. Grabing dikit din dito. So, ayan. So, dikitan na natin. So, kulay puti na ano, ilagay natin dito mga idol. Halata ang itim. Ito, likod lang naman to kahit di na natin linisan to masyado. So ayan, tignan natin kung nag 7% na. 6% pa rin. So, ayan mga idol. So, kinargahan ko muna siya, mga ilang minutes. Ayan, nagkarga naman siya. So, dikitan ko na yung LCD. So, likod muna ang dinikitan ko. So, normal ang charging na mga idol. So, congratulations kay ate. Suki. So, dikitan natin yung LCD. So, fitted naman to mga idol kapag ganito ang pagkadikit natin. Subok na ito. Ilagay nyo lang sa ano mga idol, sa pinakabakal ha. Dapat konti lang. Dito banda mga idol, huwag nyo damihan pagdikit ha. Flex yan. So, pwedeng mag-cause ng blackout yan. So, balik natin itong SIM3. So, tingnan natin kung magtuloy sa mino. So, hindi ko pa rin ito na-on kasi chinarge ko muna siya. Cleaning. So, on na natin. So, ito may plastic tayo mga idol. Hindi ko muna ito tatanggalin. So, ginuguma muna natin yan. 2 hours ang guma, pwede na ito tanggalin. Tapos yung plastic, 3 days to 1 week bago alisin. Para in case maglugo, pwede palitan. Kahit nadikit ko na yan mga idol, pasok pa rin sa warranty. Kaya sa mga gusto magpa-ayos, mag-PM lang kayo mga idol. Ayan, normal lang, ano, touch. So, ayan. So, dahil nalinis natin kanina mga idol, pansinin nyo, wala pong dot or yung mga puti-puti. So, madalas kasi kapag makita mo na yung mga puti-puti dyan, so, yun yung hindi nalinis ng maayos. So, ayan, ang ganda ng ano, LCD mga idol, oh, ang linaw. Yun, oh, ang lambot. So, normal na to. So, antayin na lang natin si ate mamaya. So, maraming salamat sa inyong panonood. Sana i-share niyo yung video natin. At iwasan niyo mabasa ang cellphone mga idol para hindi kayo mapagastos ng malaki. Kasi ito, tutuusin, ang magagastos dito, LCD pa lang nito, 1.1 na. So, charging board pa. So, dapat ang magagastos dito, mga 1.6. So, ayan. 1.6 pataas. So, depende yan sa mga gumagawa. So, sa atin, nasingin lang natin ng medyo mababa kasi sa scrap ko lang naman kinuha ang charging board. Hanggang dito lang tayo mga idol at antayin natin mamaya si ate. Umaga. Ano yung pangalan ng ano? Infinix. Infinix.
Yung ano, yan. Ah, okay. Yan. Magkano Ano pangalan niya? Di ba 1-2? Oh, okay. Alam mo, bakit di siya hindi. nakapunta? Ha? Sa trabaho? Hindi, ganito nangyari dito. Nagtitinda kami sa Osmac. May munggong dala. Oo. Pero hilo pa yung munggo, nakababad. Hanap siya ng Nalaglag. hanap, nalaglag doon sa bag. Ayun lang na may Kinards munggo. na pa to, oo. Kaya pala pumutok yung ano, yung charging. Ayun yung pinalitan natin, oh, yung dalawa. Ito. Oh, yung charging at saka LCD, charging board. Kasi pumutok siya eh.